Morning everyone. So today is November 1. Alam kong busy na busy kayo kaya gumawa ako ng midterm exam reviewer. So panoorin niyo lang siya kapag meron kayong time. So may mga sample questions ako dito, then sasagutin natin siya. Then i-explain ko siya kung bakit yun ang naging sagot. Ready na ba kayo? O paki-comment naman kung ready na kayo. O walang magpapa-shoutout kasi recording lang naman to. So, are you ready? Question number 1. Sabi, sa question number 1, are values that divide a rank-ordered set of elements into 10 equal parts. So, ang titingnan nyo dito yung tanong na 10 equal parts. So, meron tayong percentile, meron tayong decile, and then meron tayong quartile. So, sa percentile, nadi-divide siya sa 100. Samantalang sa decile, nadi-divide naman siya sa 10. Sa quartile naman sa 4. So, ibig sabihin, ang magiging sagot dito ay decile. Decile po ang tamang sagot. Tandaan, ang percentile ay 100, ang decile ay 10, at ang quartile ay 4. So, yan po. Ganyan lang kadali yung tanong na yan. Basta tatandaan nyo lang yung percentile, quartile, at saka decile. So, decile ang sagot. Number 2, what is the first quartile Q1 in percentile? So, first quartile daw in percentile. So, ibig sabihin, ang Q1 kasi equal siya sa 25. Then, ang Q2, equal siya sa 50 percentile. I am referring for percentile, P and P. Ito ay P rin. Ang Q3, equal siya sa P75. So, ibig sabihin, first quartile in percentile, ang sagot dito ay P25 or 20P percentile. Kapag ang tanong naman ay second quartile, ang sasagot nyo ay 50th percentile. Ito yon. Kapag third quartile naman, ang isasagot nyo ay 70th percentile. Nakuha ba? So, ganyan lang kadali yung number 2. Next, what is the frequency of 8 in the set 6, 7, 8, 8, 8, 8, and 9? So, ang tinatanong dito, frequency. So, ang gagawin nyo lang, bibilangin nyo lang kung ilan ang 8. So, meron tayong 1, 2, 3, and 4. So, ibig sabihin, ang sagot dito ay 4. 4. Bilangin nyo lang siya, bibilangin nyo lang yung 8. Kung ang pinapahanap dito, 9, for example, 9 ang pinapahanap, 1 lang ang sagot. 8 ang pinapahanap, kaya 4 ang magiging sagot nyo. Number 4, ayan, 4 ang sagot. Number 4, if the variance of a data set is 169, what is the standard deviation? O, di ba? Diniscuss natin na ang standard deviation ay square root ng variance. Ibig sabihin, kukunin nyo lang yung square root ng 169. Ano ba ang square root ng 169? Ang square root niyan ay, yes, 13. Ang sagot po dito ay 13. Now, for example, kung ang variance daw ay equal sa 25, ano naman ang standard deviation? Ang magiging standard deviation yan, just get the square root of 25, 5 ang magiging sagot yan. So, ganyan lang kadali yung pagkuha ng standard deviation. Yan, 13. Now, what is the mode of 2, 2, 3, 3, 4, 4? So, ang mode, most frequent siya, or yung highest frequency. O, bilangin nyo, yung 2, ilan ba ang frequency? Dalawa. Yung 3, dalawa din. Yung 4, dalawa din. Meron bang highest frequency dito? Wala. Ibig sabihin, ang sagot nyo ay no mode.
No mode siya. Kasi tigdadalawa siya. Kapag nilagyan ko, for example, dagdagan natin to. Burahin ko to. Dagdagan natin ng 3. O ano na magiging mode dyan? Yes, ang magiging mode dyan ay 3 na. Kapag ganyan na ang given na, kapag ganyan ang given, dinagdagan ko ng 3. Kasi tatlo na yung naging 3. So the highest frequency or the most frequent score is 3. Therefore, the mode is 3. Number 6. What is the mean of 10, 20, 30, 40, 50? O kapag mean, ang tinatanong mean, kunin nyo lang yung average. I-add nyo lang to. Plus, 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 plus. O, add lang. Tapos, i-divide nyo. O, add muna natin. 10 plus 20, 30 plus 30, 60 plus 40, 100 plus 50, 150 yung sum niya. O, i-divide nyo saan? Ilan ba yan? Ilan yung score mo? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. So, 150 divided by 5 is 30. So, 30 siya. 30 times 5 is 150. So, ganyan lang ang mina. I-add, tapos i-divide nyo kung ilan yung score. 30 ang sagot. Next, what is the variance of the data set 2, 4, 6, 8, 10? Ayan, variance tayo. Ibig sabihin, kukunin nyo muna yung mean. Kasi meron tayong formula dyan, di ba? Merong x, tsaka x minus mean. Di ba? Kung naalala nyo, at tsaka yung x minus mean squared. Ganyan. O, kunin nyo muna yung mean nito, add nyo ulit to, add, add, add. So, 2 plus 4, 6 plus 6, 12, plus 8, 20, 30. So, 30 siya. Then, ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 5. O, 30 divided by 5 is equal to 6. So, ibig sabihin, 6 ang mean mo. Kopyahin mo lang yung 2, 4, 6, 8, and 10. Then, subtract mo lang yung 6. 2 minus 6 is negative 4. 4 minus 6 is negative 2. 6 minus 6 is 0. 8 minus 6 is 2. And 10 minus 6 is 4. Then, square mo lang siya. Negative 4 times negative 4, 16. Negative 2 times negative 2, 4. 0 times 0, 0. 2 times 2, 4. Then 4 times 4, 16. Then after that, add nyo to. 16 plus 4, 20 plus 4, 24 plus 16, 40. So, 40 siya. And then, para makuha nyo ngayon yung variance niyan, yung 40, lagay nyo yung 40 dito, i-divide nyo saan? Ilan ba to? 2, 4, 6, 12, 20, 30. So, ang magiging sagot dyan ngayon ay uh, hindi. Ano lang pala siya. Hindi nyo pala i-add to Bibilangin nyo 1, 2, 3, 4, 5. Divide nyo lang sa 5. Ulit. Kasi hindi naman frequency to x to. Bibilangin nyo. Ito yung mga score. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya siya naging 5. So, ang magiging sagot nyo dyan ay 8. So, ang sagot ngayon, ang variance ay 8. So, ganyan lang yung pagkuha ng variance. Huwag na kunin yung standard deviation kasi ang pinapakuha lang ay variance. 8 po to 8. 8 to 8. Ayan. What is the median of the numbers 3792? Wag mo na kukunin yan. Ang una nyong gagawin, arrange the given scores from lowest to highest. So, ang unang-una dyan ay 2. Next is 3. Anong next? 5. Next ay 7. Next ay 9. Since add siya, 1, 2, 3, 1, 2. So, ibig sabihin, ito ngayon ang median. Yung number 5 ang median. Next, number 9. What level of measurement is educational attainment? Example, high school, college, graduate school. Ano ba siya? Anong level of measurement? So, meron tayong apat. May nominal, ordinal, interval, tsaka ratio. I-explain natin. Kapag nominal, classificatory siya.
Ordinal, nararank siya. Interval, wala siyang zero. And then kapag ratio, may zero siya. So ano ba yung high school, college graduate? Na-arrange siya, di ba? May high school, may college, may graduate. Ibig sabihin ng sagot yan ay ordinal. Ordinal ang sagot yan kapag na-arrange, kapag nararank. Next, number 10. What level of measurement is IQ score? O, ano yung IQ score? O, sa IQ, may 0 IQ ba? Wala. Ibig sabihin, ang sagot dyan ay interval. Interval ang ratio kasi may 0. Ang example dito ay distance. Distance ang example ng ratio. Tsaka age. Pwede rin example yung age. Example din dyan yung age. Kasi may 0 age, di ba? 0 year. So, pwede sa ratio yan. Meron siyang 0. Next, what level of measurement is IQ score? Yan nga yun, yung interval. Which of the following is a discrete variable? Discrete ang tanong. Kapag discrete, anong una nating tatandaan? Kapag discrete, countable. Ano dito yung mga pwede nyong bilangin? Yung distance ba nabibilang nyo? Yung speed ba nabibilang nyo? Yung time ba nabibilang nyo? Etong number of goals. Ito yung tamang sagot. Yung number of goals. And then, number 12, which of the following is a continuous variable o continuous? May scale siya. So, etong number of candles, pwede nyong bilangin yan. Number of goals, pwede. Etong number of flowers, pwede rin. In a vase, pwede nyo bilangin. Etong speed of a car. Kaya ba? Hindi. Ibig sabihin, ang sagot dito ay letter C. And then sa number 13 question, meron tayong tinatawag na kung paano kumuha ng mga methods of data collection. For example, gusto mong kunin yung number of senior citizen in a certain barangay. Anong method yung gagamitin nyo? Survey ba? Mag-survey ba kayo? Pumunta ba kayo sa palengke para alamin kung yung ilang taon? Ang gagawin nyo, registration method. Pupunta lang kayo sa barangay or sa munisipyo, then hingin nyo yung number of senior citizen in a certain barangay. So, ganyan lang po kadali yung magiging midterm exam nyo. So, kung hindi nyo naintindihan, ulit-ulitin nyo lang tong video na to. So, good luck po sa midterm exam. Thank you po. Huwag kalimutang i-like, subscribe, and share. Thank you. Ingat kayo palagi.